marami pa rin mga kababayan natin ang talagang hindi pabor sa pagiging Pangulo ni BBM, na ang katunayan, sa kabila ng kanyang pagsisikap na mapaunlad ang ating bansa, tuloy pa rin ang batikos sa kanya nito mga makakabilang panig. Pero ang hindi nila alam, sa kabila ng kanilang pagbabatikos at pag-aalipusta, lalong umaangat ang ating Pangulo, lalo na sa ibang bansa. Kinikilala siya bilang isang magaling na leader nitong ating bansa. Kaya lang, ang nakakalungkot lang, pagdating sa ating mga kababayan, tila walang kwenta ang kanyang ginagawa. At ang kanilang nakikita ay kabaligtaran sa nangyayari. Na yan naman talaga ang totoo sa pangyayari, sa kabila ng pagsisikap ng ating Pangulo na gawin ang kanyang trabaho, hindi ito nakikita ng ating mga kababayan, lalo na yung mga makakaliwang panig. Ang lagi nasa isip nila, magnanakaw ang ating Pangulo. At ang hindi nila alam, maging ang World Bank ay natatameme at napapatunganga sa ating Pangulo dahil sa mga ginto at yaman na kanyang inihahayag. Marahil siguro ang nasa isip ng iba, kaya gusto nilang mapatalsik ang ating Pangulo, lalo na yung mga naghahangad na maging Pangulo ng ating bansa, sila ang maging kredito doon sa mga achievement na ginagawa ng ating Pangulo. Wala naman ako na noon. Pero, ang hindi nila alam, Aray ko, ano ba yun? hindi na mangyayari na mapupunta sa kanila ang karangalan. Bakit? Ilang matataas na tao na ng malalaking bansa ang humahanga sa ating Pangulo. Na yan ang hindi napapansin ng ating mga kababayan. Puro lang silang ngak-ngak, puro kyaw-kyaw, puro batikos. Pero ang katotohanan ng nangyayari, hindi nila nakikita. Yan, napagkukwentuhan at napag-uusapan lang naman natin, mga idol, dahil nga sa ating nakikita at sa napapanahong issue. Ngayon, puntahan natin yung mga digmaang nagaganap na ang sabi ng iba na napapanood natin, wala raw ginagawa ang ating Pangulo para ilikas yung ating mga kababayan na kung saan may digmaang nagaganap. Kung alin pa yung panayang kyaw-kyaw, panayang dak-dak, yun ang talagang walang ginagawa, kundi ang mang-alipusta lang at manlait sa kakayahan ng ating Pangulo. Sa kabila ng digmaang nagaganap, ang hindi nila alam, ang ating Pangulo ay hinahangaan sa kanyang mga ginagawa. Lalo na pagdating sa mga talumpati tungkol sa sistema ng pambuong mundong kalakaran. Kaya nga ang tanong, sino ang pwedeng pumalit kay Bongbong Marcos para makipagharap sa mga matataas at kilalang tao ng malalaking bansa na kanyang dinadaluhan o kanyang nakakapanayam? Kung si Sara din lang ay pagmamalaki ninyo, wala, kawawa tayo. Sa totoo lang, ang China, nag-aabang lang yan kung sino ang papalit sa ating Pangulo.
Dahil alam ng China na hanggat nandiyan si Bongbong, tulad ng kanyang dating ama, nung kapanahunan niya, hindi makaporma ang China. Sa totoo lang. O ngayon, Ay, mo ding. ang ating Pangulo, kung napanood niyo yung kanyang speech do sa, hinangaan siya dahil nga sa kanyang mga ibinigay na panukala o speech. Wala siyang binabasa na kung ano pa man doon sa kanyang gustong ihayag. Manang-mana talaga siya sa talino ng kanyang ama. Kung paano hinangaan yung kanyang ama nung mga panahon noon, ganun din siya hinahangaan ngayon. At yan ang kinaiinisan at kinaiinggitan ng iba nating mga kababayan na naghahangad sa tungkulin. Naghahangad na palitan siya. Tandaan nyo mga idol, may humula niyan, mawawala ang unang Marcos. At natupad yon. Pero, may lilitaw na bagong Marcos. Ang tanong, natupad? Natupad din. Ito ang kanyang anak. Ngayon, sa mga pangyayari, kung pag-aaralan at susuriin natin, nakakapagtaka ba? Hindi. Bakit? Ang ating mismong Panginoong Jesucristo sinabi na yan. Lalo na yung mga digmaang nagaganap sa panahon natin. Ano sabi ng ating Panginoon? Kapag nakita nyo ang mga tanda na ito, talastasin yung siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. O ngayon, Tulog, alanganin naman. sa panahon natin, nagaganap yung digmaan, di ba? Pero ano sabi niya? Ingatan yung magulumihanan dahil kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Kaya yung mga tapat na hinirang ng ating Panginoong Diyos, mga idol, tandaan nyo, ano man ang mangyari sa mundo, hindi sila nagugulumihanan. Bakit? Nakahayag na eh. Alam na nila eh. Pero doon, sa walang alam, at hindi alam ang tunay na mangyayari, yan ang pangunahing magugulumihanan. Nakalagay nga sa Biblia yan eh. Tatakbo ng paruot parito ang mga tao at mga lilito. O, di ba? Ano pa mangyayari? Yung mga makapangyarihan tao, ano sabi sa Biblia? Sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihang tao. Sino yan? Ay di yung mga makapangyarihan tao. O, di ba? Kung sino man yan, hindi natin alam. Pero ang tinutukoy dyan, makapangyarihan tao. Sisigaw ng kalagim-lagim. Bakit? Ano ba mangyayari sa araw na yon? Ang sabi nga sa Biblia, isang kakilakilabot na wakas, sa apoy ng kanyang panibugho, ang lilipol sa lahat ng taong masama. Di ba? Ang tanong, nakakatakot o hindi? Nakakatakot. Pero sa mga hinirang, ano sabi? Mga galak kayo sapagkat nasa inyo na ang kagantihan. Ingatan nyo magulumihanan datapot hindi pa yan ang wakas. Pasimula pa lang yan ng kahirapan. Ngayon, yung kahirapang nararanasan natin ngayon, mga idol, nakalagay ba sa Biblia? Nakalagay. Sabi nga eh, sa panahon ng digmaan, titindig ang bansa laban sa bansa. Kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom. O ngayon, yung kahirapan. Nakatala ba? Nakatala. Sabi nga, magkakagutom eh. Bago magwakas ang mundo. Alam niyo mga idol, kung sasariwain natin yung araw ng paghuhukom o yung kawakasan ng mundo, nakakatakot sa mga hindi hinirang. Bakit? Sabi nga, isang kakilakilabot na wakas eh. Sa apoy ng kanyang panibugo. Sipin mo yan. O yun ang lilipol sa lahat ng taong masama. Ang sabi nga, ang sangkalangitan at ang lupa mapupugnaw sa matinding init. O sige, sino makakapagtago? Sino makakatakas? Saan ka pupunta? Sabi nga, sangkalangitan. Pupunta ka sa taas?
Mapupugnaw nga sa matinding init yan eh. Pati ang lupa eh. O, di ba? Sabi nga, isang kakilakilabot na wakas. Kaya yan, mga idol, ito mga nangyayari sa panahon natin ngayon, kung ang susuri, mga hinirang, hindi nagtataka. Bakit? Nakatala eh. Ang sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Oh, nangyayari o hindi? Nangyayari. Hindi tayo makapagkakaila, di ba? Ganon, napagkukwentuhan lang naman natin to mga idol dahil nga sa mga napapanahong issue at sa mga nakikita natin na tila walang pakinabang ang ating Pangulong Bongbong. Pero ang hindi nila alam, kung susuriin lang nila ang mga YouTube, ang mga lumalabas, hinahangaan ng ating Pangulo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ang hindi alam ng ating mga kababayan. Dahil kasi nakapokus sila doon sa mga maling sitwasyon. Nakapokus sila doon sa mga pangyayari na hindi naman dapat nilang pagkukunan ng panahon o pansin. Ginagamit pang pambatikos itong digmaan. Laraw ginagawa ang Pangulo. Na kung tutusin, isa nga ang Pangulo ng ating bansa na nakikiano tungkol sa kapayapaan. Hanggat maaari ayaw nga niya na matuloy ang mga digmaan na yan. Bakit? Pagka nagtuloy-tuloy yan, wakas na ng mundo. Tandaan nyo. Sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo kung kailan hindi nyo inaasahan, nariyan ang pagparito ng anak ng tao. Sino ba yon? Ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya habang abala ang ibang tao sa mga walang kabuluhang ginagawa, yan ang mga magugulumihanan at mga lilito. Pero yung mga hinirang na ngayon pa lang nakahanda na, yan ang inaantay. Kagalakan ang kapalit. Kasawian naman doon sa mga hindi hinirang. O ngayon mga idol, minumungkahi ko sa inyo, tuklasin nyo kung sino yung mga hinirang ng ating Panginoong Diyos na mapalad sa araw na yon. At doon kayo makihalo. Dahil yun ang mga mapalad na sasalubong sa ating Panginoon. Alam nyo ba, pagbaba ng ating Panginoon, kasabay apoy. Ay sabi nga sa Biblia yung mga hinirang, aagawin sa apoy at sasalubong sa alapaap sa ating Panginoon. O di ba? Paano hindi matutuwa yung mga hinirang at hindi magagalak? Napakasarap nun. Bumubuhos ang apoy, umiiwas ang apoy sa kanila. Sasalubong sila sa Panginoon. Ay kung hindi ka hinirang, sigurado, luto ka. Sunog ka. Alam nyo ba kung bakit lumulubhan ang kaguluhan at ang kahirapan? Dahil ang Antikristo, alam niya na nalalapit na ang dakilang araw ng Panginoon, nagkukumahog na siya na maghasik ng lagim para may makasama siya sa araw na yon sa ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi sa Biblia gabuhangin sa dagat ang hindi maliligtas. Ngayon, kung ang ating Panginoong Diyos may kasangkapan para sa kaligtasan, meron din ang dyablo para sa kapahamakan. Tandaan niyan mga idol. Madaling makikilala. Bakit? Magkahiwalay Ang layunin ng Diyos, kapayapaan, kaligtasan. Ang layunin ng dyablo, kaguluhan, kapahamakan. Oh. Di ba? Ngayon, kung kayo tatanungin, saan nyo gusto? Sa kapayapaan o sa kaguluhan? Kaya ngayon pa lang mga idol, huwag nyong pag-isipan yung mga bagay na walang kabuluhan at huwag nyong hangarin yan. Dahil yan, kapapahamak yan. Ngayon pa lang, ina-advise ko na sa inyo, hanapin nyo. Tuklasin nyo kung sino yung mga hinirang. At doon kayo sumapi, doon kayo makiisa. Para sa takdang araw ng Panginoon, mapasama kayo. Wow, dalawa. Nasasalubong sa Kanya. Di ba? Ganda. Kabaligtaran ang mangyayari. Kung paanong nahihintakutan at nagugulumihanan yung mga hindi hinirang, nagagalak naman yung mga hinirang.
Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin kasi kitang-kita na natin yung mga pangyayari, oh, nalalapit na nga, oh. Di ba? Nagaganap na eh. Yung mga sinabi ng ating Panginoon eh. Isa na lang ang hindi nagaganap. Alin yon? Yung kanyang pagparito. Ay ano ba ang tunay na tanda ng kanyang pagbaba at pagparito? Sabi niya, kasi meron makulit talagang apostol na nagtatanong, ang sabi niya, kapag nakakita kayo ng kidlat na mula sa silangan tumatagos ng kanluran, Aray. kasabay ng malakas na ugong, Aray. yun na ang kaganapan. Kaya nga, malilito at magkakagulo mga tao dahil pag kidlat doon, makikita ng lahat yan eh. Tatagos hanggang kanluran yung kidlat na yan eh. Mula sa silangan eh. Tapos dagling magdidilim, sabi niya. Yung araw parang magiging gabi. O, sino hindi mahintakutan yan? Sino hindi magugulumihanan? Pero mo, araw na araw, ganito. Biglang didilim na parang gabi. Kasabay ng malakas na ugong. Yun lang ugong niya, nakakabingi yun eh. Maririnig sa buong mundo yun. Oh. Pero yung mga hinirang, imbis magulumihanan, matutuwa. Kasi sabi ng Panginoon eh, mga galak na kayo eh. Pero may babalate siya, ingatan nyo sabi niya na magulumihanan. Ay, sinira makulit. Oh, di ba? Kaya yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin kasi siguro naman lahat tayo naghahangad ng kaligtasan sa dakilang araw ng ating Panginoon. O, di ba? Kung ang igaganyan. Kaya kung isa ka sa naghahangad, mga idol, ng kaligtasan, hanapin mo na yung mga hinirang. Diskubrihin mo kung sino yung mga hinirang na tinutukoy sa Biblia. At doon ka maki-join, makihalo. Kasi, dalawa lang yan, isang hinirang, isang hindi. Pero tinitiyak ko sa inyo, mas marami ang hindi hinirang. Dahil nga sabi nga gabuhangin sa dagat eh. Ano yun? Oh, sa buong mundo. Pag pinagsama-sama yan, parang buhangin sa dagat yan. Pero yung mga hinirang, Dito ka na nga lang. pili, di ba? Yun. Kaya yung ating mga yung ating mga kababayan na mahilig sa chika-chika na wala namang katuturan, tapos mapagpaniwala doon sa mga sabi-sabi. Delikado yan. Kailangan doon na tayo sa totoo. At tandaan nyo mga idol, si Bongbong Marcos, yan na talaga ang pinili ng Diyos na maging pinuno ng ating bansa. Bakit? Nandito nga ang kanyang mga hinirang eh. Narito ang kanyang bayan. Oh. Kung bakit matalino si Bongbong Marcos at bakit kaya niyang harapin ang kung sino-sinong matataas na tao? Dahil nga siya, pinagkalooban siya ng karunungan ng Ama, ng Diyos. Isa siya sa pinili. Kita mo, napupusuan nga na maging isa siya sa mga leader ng pambuong mundo. Nakikipag-ugnay na sa United Nations. Siya na ang iniimbitahan. Oh. Kung napanood yung talumpati niya, baka sabihin nyo, pero yan, sa mga makabilang panig, hindi yan papansinin. Hindi fact check sa kanila yung fact check. May narinig pa tayo sa ibang chismis nila eh. Bakit daw hindi sinasangguni ng ating Pangulo yung kanyang vice presidente? Paano sasanggunihin eh? Wala naman ding alam. Sinisiraan nga siya eh. Oh, ikaw presidente, sinisiraan ka ng vice mo. Ano yung sasangguni mo sa kanya? Kaya nga ang ating Pangulo tumatrabaho ng tahimik eh. Wala siyang inaanong kung sino-sino eh. Ginagawa niya, dapat niyang gawin. O, ayan tanong, itong ating pangalawang Pangulo, ano ba ginawa? Sige nga. Mula sa kanya, hanggang sa kanyang mga alipores eh. Ayan, di mo pakalis isang tabi. Puro paninira eh. Puro kasiraan. Kapintasan. Yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa napapanahong issue.
O Beno, bago tayo mag-iwahiwanay, sana huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi kayong updated sa ating magiging paksa. Paano? Ito po muna inyong lingkod. Pansamantala nagpapaalam, si Boyet. Hanggang sa muli. Paalam!